Isang magarbong selebrasyon ang nadatna ni Jenna nang ilibot nga niyang paningin sa malaki at mayamang hotel na pagmamay-ari nga mismo ng magiging asawa sana niya dati. 5 taon na ang makalipas noong hindi siya sumipot sa kasal nilang dalawa ni Paulo at ngayon ay nagkita nga ulit sila. Pinapatawag ka na po ni Sir Paulo, Ma'am Jenna. Sabi nga ng lalaking sekretary nga ni Paulo kay Jenna nang makita nga siya nito sa gilid ng mga nakahilerang pagkain sa lamesa. Susunod ako mamaya. Nakangiting tugon nga ni Jenna na ikinatango na nga lamang ng sekretary nga nito bago nga siya iniwan. Maya-maya ay nagumpisa na nga ang selebrasyon. Masayang tinignan ni Jenna ang kambal nga niyang anak na lalaki na umakyat nga sa stage kung nasa nagsasalita ang host at ipinakilala ang dalawa niyang anak. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dalawang anak ni CEO Ramos na magiging future leaders ng jewelry company. Walang iba kundi sina Polion at Jeno Ramos. Masayang pakilala nga ng host. Nakita nga ni Jenna na marami ngang nagulat na bisita sa mga nalaman nga nito ngayon. Kahit ganoon ay malakas nga silang pumalakpak nang makita ang kambal na anak ng isa sa pinakamayamang CEO sa Pilipinas. Akala ko ba walang asawang si CEO Ramos? Paano nagkaroon to ng anak? Rinig nga ni Jenna sa bisita na nasa harapan niya. Alam kaagad ni Jenna na mayayaman ang mga bisita na dumalo ngayon. Abay, hindi ko alam. Kahit ako nga nagulat sa nalaman ko ngayon eh. Ibig sabihin nito may tinatagong asawa ang CEO? Sabat naman ng isang babae na kausap nga nito, medyo matanda na. Kung sa bagay, mayaman si Paulo Ramos at siguradong maraming nagbabanta sa buhay nito kaya itatago niya na lang talaga ang kanyang asawa at mga anak. Tugon nga ng isang babae. Ipapakilala rin kaya ang asawa ni CEO Ramos? Hindi na ako makapaghintay pa na makilala siya. Siguro, maganda siyang babae. Masayang sabi naman ng babae na sa tingin nga ni Jenna ay kaedaran lamang niya. Napailing na nga lamang si Jenna at lumayo sa mga nag-uusap na mga kababaihan. Baka mahalata pa nga siya nito na nakikinig nga sa usapan nga ng iba. Habang pinapakilala pa nga ang anak ni Jenna, ay naisipan nga niyang kumuha ng pagkain para sa kanya. Ngunit hindi pa man siya nakakuha ng pagkain ay bigla na nga lamang siyang pinatawag ng mayamang babae. Pakisalinan nga ako ng wine, waitress. Biglang utos nga ng babaeng mayaman na sa tingin nga ni Jenna ay kasing edad lamang niya. Napakurap na nga lamang ng mata si Jenna. Pasensya na pero hindi ako waitress dito. Paumanhin nga ni Jenna sa babaeng maarte. Mas lalong nainis nga ang mayamang babae. Tinignan pa nga nito mula ulo hanggang paa si Jenna. Tila minamalit ang pagkatao nito. Wala akong pakialam kung anong trabaho mo rito. Kung babysitter ka ba o yaya. Mukha ka naman talagang katulog dito kaya kumuha ka na ng wine at salina ng baso ko. Matigas nga na utos ng babae. Anumang oras ay hindi na nga ito makapagtimpe. Mariin na lumapat nga ang mga labi ni Jenna. Totoong hindi mayaman si Jenna at naging waitress nga siya bago siya mahanap nga ni Paulo at inuwi lamang sa mansyon. Kung ganun ang trabaho ni Jenna, ay hindi niya ito minamaliit. Dahil sa pagiging waitress niya, nagawang buhayin ni Jenna ang kambal niyang anak na lalaki. Walang nagawa si Jenna kundi sundin ng babae. Sinalina na nga lamang niya ng wine ang baso nga nito. Susunod din naman pala. Asik na nga lamang nasaad nga ng babae na hindi lamang pinansin ni Jenna. Bigyan mo rin ng tig-isang slice na cake ang mga kaibigan ko ron, dali! Biglang utos pa nga ulit ng babae kay Jenna matapos ibalik ang wine sa lamesa. Nagtitimping tinignan na nga lamang ni Jenna ang babae. Tinasan lamang siya ng kilay nito, tila pinaglalaruan lamang siya ng mayamang babae. Nagrereklamo ka ba? Hindi ka bisita rito kaya sumunod ka. Baka hindi mo ko kilala. Ngising saad pa nga ng babae. Bisita ako rito kung hindi mo alam. Matapang naman na saad ni Jenna na ikinatawa na nga lamang ng mahinhin ng babae.
Huwag mo akong lokohin. Sa itsura mong yan ay hindi nakapanipaniwala. Sino ka ba para sundin ko? Hindi naman kita kaano-ano ah. Hindi na nga nakapagtimpi pa si Jenna. At sinagot na nga ang maarte at mayabang na babae. Ginawa na nga ni Jenna ang gusto nito, pero alam niyang pinaglalaroan nga siya ng babae. Umagaw ng atensyon sila Jenna at ang babaeng mayaman dahil nga sa naging sagutan nga nila. Wala kang galang. Maganda ang pakikitungo sa'yo pero nagre-reklamo ka na kaagad dahil inutusan kita? Huwag kang umasta na parang bisita. Galit na saad nga ng babae. Dahil doon may naririnig na mga bulungan si Jenna patungkol sa kanya. Mukhang mataas ang tingin sa sarili ng babaeng to. Katulong lang naman pala tapos magpapanggap na bisita. Rinig nga ni Jenna ang sinabi ng mga mayayaman. Napayuko na nga lamang si Jenna at gusto na nga lamang umalis, ngunit nakaharang ang mga bisita at masama na nga rin na nakatingin sa kanya. Kung hindi lamang dahil sa mga anak niya at kay Paulo, wala nga siyang plano na dumalo sa celebration. Nang biglang, "Mama! Anong ginagawa niyo kay Mama?" Saad nga ng kambal. Napatingin bigla si Jenna sa kanyang dalawang anak na tumatakbo papalapit sa kanya. Agad siya nitong niyakap. Sa tagiliran, nang makalapit na nga ang kambal niyang sila Jeno at Polion. Bakit niyakap ng dalawang anak ni Sir Ramos ang babaeng yan? Tinawag siya ng kambal na mama. Anong ibig sabihin nito? Maraming nagulat sa biglang pagsulupot nga ng kambal at pagyakap ng mga ito kay Jenna. Nanlaki ang mga mata ng babae. Nakasagutan nga ni Jenna kanina. Bakit galit sila sa iyo, Mama? Inis nga na tanong nga ni Paul yon nang makita kanina na pinagkakaisahan nga ang mama nga nitong si Jenna. Isusumbong kita kay Papa. Ipapalayas kita sa party namin. Galit na sambit nga ni Jeno sa mayamang babae na kaharap nga ni Jenna. Dahil nga sa narinig ay bigla na nga lamang natakot ang babae sa banta ng anak nga ng CEO. Huli na nga ang lahat nang biglang sumulpot nga sa likuran nga ni Jenna ang hinihintay nga nilang CEO. Napansin ni Jenna ang gulat sa mga mukha nga ng mga bisita na tila nakakita nga ng multo. Alam ni Jenna na nasa likuran nga niya si Paulo dahil ramdam ni Jenna ang pagpulupot nga ng braso sa kanyang bewang. Papa, inaaway nila si Mama. Sigaw na sumbong nga kaagad ni Jeno nang makita nga sa likuran ng mama nila ang kanilang ama na si Paulo. Nanigas sa kinatatayuan nga si Jenna nang yumukod ang ulo ni Paulo para halikan siya sa noo. Mas lalo pa nga siyang hinapit ni Paulo sa bewang kaya nagkadikit ang kanilang katawan. Kanina pa kita hinahanapan. Anong ginawa nila sa'yo? Malambing na tanong nga ni Paulo kay Jenna. Napalunok nga sa sariling laway si Jenna at wala sa sariling tinignan ang babae na hindi pa rin makaalis sa kinatatayuan. Pasalit-salit ang tingin nga nito sa kanilang dalawa ni Paulo. Napatingin nga si Paulo kung saan nakatingin nga si Jenna. Alam na kaagad ni Paulo na may ginawang hindi maganda ang babae sa fiancé nga nitong si Jenna. Sir, that woman insulted your fiancé. Biglang sabat nga ng lalaking sekretary nga ni Paulo na sumulpot lamang sa tabi nga nito. Mahigpit na hinawakan nga ni Jenna ang kamay ni Paulo na nasa bewang niya. Ituloy mo na lang ang dapat mong gawin. Umalis na tayo dito. Kinakabahan na ani na nga lamang ni Jenna dahil sa kakaibang aura na pinapakita ni Paulo. Tila nagtitimpi ito sa galit. Did you just insulted my fiancé? Mapanganib na tanong nga ni Paulo sa babae na hanggang ngayon nanginginig pa nga rin sa takot. Mr. Ramos, hindi ko po alam na fiancé niyo po siya. Ngayon na alam mo na makakalis ka na. Marihing sad nga ni Paulo, may nakakatakot nga ng ngisi na nakapaskil nga sa labi nito. Sorry po talaga Mr. Ramos, hindi na po mauulit. Huwag niyo po sanang i-pull out ang investment niyo sa amin. Nagmamakaawa po ako. Desperadong saad nga ng babae at kulang na nga lamang ay lumuhod
Sa harapan nga ni Paulo. Salamat sa paalala. Asahan mong babagsak ang kumpanya mo bukas sa bukas din. Matigas na saad naman ni Paulo. Binalingan nga ni Paulo nang tingin si Jenna na hindi na nga mapakali bago nilipat ang tingin sa sekretary nga nito. Sabihin mo sa mga guards na palabasin ang babaeng to. Mariing utos nga ni Paulo sa sekretary na ikinasunod naman ito. Hindi nagtagal ay may mga guards na ngang lumapit at mabilis na hinigit nga ang babae para palabasin. Panay ang pagmamakaawa ng babae na bawiin nga nito ang sinabi, ngunit hindi na nga nito natuloy pa ang sasabihin ng tuluyan na ngang pinalabas ng guards ang babae. Dahil doon mas naging maingat ang mga bisita na halos silang lahat ay tinitingala nga si Paulo Ramos. Ayaw nga nilang magaya sa babae at mas lalong nakakatakot magalitin ng CEO. Babalik kami ng mama mo sa hotel room, boys. Just enjoy your party with other kids, okay? Saad nga ni Paulo sa kambal nitong anak na nakayakap nga pa rin kay Jenna. Matutulog na po kayo? Paano po kami, Papa? Malumanay na tanong nga ni Polion. Nandito ang tito sekretary niyo, babantayan niya kayo. Tugon naman ni Paulo. Ngumiti na nga lamang ang dalawang anak nito. Sige po, Papa, ingatan niyo po si Mama. Nakangiti nga nitong sambit bago sumunod sa sekretary ng kanilang ama. Nakahinga naman ang maluwag si Jenna nang makitang hindi na nga sila hinaharangan ng mga gaya kanina. Ngayon na mahigpit ang hawak ni Paulo sa kanya ay may mga mayayaman pa ring nakatingin ng kuryoso nga sa kanila. Matutulog na ako roon. Ani nga ni Jenna na seryosong ikinatango nga ni Paulo. Kaya pala nagpatawag ka ng party, Mr. Ramos. May anak na pala kayo ng fiancé mo. Congratulations. Nakiting sambit ng matanda na bigla na nga lamang sumulpot sa harapan nila Jenna at Paulo kaya hindi kaagad sila nakaalis. Thank you, Mr. Lee. Ngayon lang kami nagkita ng mga anak ko at ng fiancé ko kaya mahalaga ngayon ang party. Magalang naman na saad nga ni Paulo. Mabuti at nakita mo sila. Hindi na ako magtatanong kung anong nangyari. Kahit gulat man ang matanda na si Mr. Lee ay hindi na nga ito nagtanong pa. Hindi nagtagal ay nakaalis na nga rin sina Paulo at Jenna sa mataong lugar. Hindi na balang baklasin nga ni Jenna ang kamay ni Paulo na nakahawak pa nga rin sa kanyang kamay hanggang sa nakarating nga sila sa mataas na floor kung saan ang presidential suite ng hotel. Paano ang mga bisita mo sa labas? Baka hanapin ka ng mga ka-business partner mo. Nag-aalalang tanong naman ni Jenna nang makitang sumunod nga sa kanya si Paulo sa loob ng kwarto. Nakausap ko na sila kanina pa. Kanina pa kita gustong makita pero ayaw mong lumapit kaya ako naman ngayon ang kausapin mo. Seryosong saad nga ni Paulo habang hinuhubad nga nito ang black coat sa kasinabit nga sa mahabang sofa. Bigla tuloy pinagpawisan nga sa noo si Jenna. Nang umupo nga si Paulo sa sofa, hinila nga siya nito hanggang sa nakaupo nga si Jenna sa hita ni Paulo. Automatikong napahawak nga si Jenna sa balikat ni Paulo. Ano namang pag-uusapan natin? Mahinang tanong nga ni Jenna at pikit na iniiwasan nga ang mainit na titig na pinupukol nga sa kanya ni Paulo. Hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung anong dahilan kung bakit hindi ka sumipot sa kasal natin. Pulong nga ni Paulo sa tenga nga ni Jenna na ikinanindig nga ng balahibo niya. Naghintay ako ng isang araw noon na tumaasa na pakakasalan mo pa rin ako, ngunit hindi ka dumating nung araw na yon. Napayo ko nga si Jenna nang maalala ang mga panahon na yon. Handang-handa na nga siyang ikasal kay Paulo ngunit may hindi naasahang pangyayari na naging dahilan kung bakit pinili nga ni Jenna na lumayo sa anak. Sorry Paulo, paumanhin nga ni Jenna. Sasabihin na nga sana ni Jenna ang dahilan niya nang biglang nagsalita si Paulo. Masyado mo akong binabaliw, Jenna. Alam na alam mong papatawarin kita at luluhod pa rin ako sa iyo kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo basta't bumalik ka lamang sa akin. Pinalandas nga ni Paulo ang ilong nito sa leeg ni Jenna. Napapikit na nga lamang si Jenna at napahawak nga ng mahigpit sa balikat ni Paulo nang maramdaman
ang init ng paghinga nito. Pinalandas pa nga ni Paolo ang mga labi nga nito sa leeg ni Jenna. Jenna, hindi ako tumatanggap ng sorry. Paos na sambit pa nga ni Paolo. Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Tanong na nga ni Jenna at tuluyan na ngang nanghina sa mga halik na binibigay nga ni Paolo sa kanyang leeg. Napasinghap nga si Jenna nang biglang hinubad nga ni Paolo ang kanyang bestida kaya tanging undergarments na nga lamang ang suot ni Jenna. Paparusahan lamang kita sa kama na siguradong magugustuhan mo. Gagawa ulit tayo ng anak nang sa ganun ay wala ka ng takas pa sa akin. Wala kang magagawa kundi pakasalan ako. Mapang-akit nga nasaad nga ni Paolo bago tuluyan na ngang inangkin ang mga labi ni Jenna. Kusang napapikit ang mga mata ni Jenna ng malasahan ang mga labi nga ni Paolo. Hindi magawang itulak ni Jenna si Paolo dahil na nga rin sa nagugustuhan nga niya ang pinaparamdam nga nito. Paolo, paungol na sambit pa nga ni Jenna nang tuluyan na ngang hinubad nga ang lahat ng saplot niya. Hindi ka naalis sa akin. You're mine, forever. Ani pa nga ni Paolo habang hinuhubad nga nito ang lahat ng saplot sa katawan. Napalunok na nga lamang sa sariling laway nga si Jenna dahil nga sa mariing nakatingin nga si Paolo sa kanya. Mabilis ang nangyari at namalaya na nga lamang ni Jenna na nakahiga na nga siya sa sofa habang nag-iiwan ng munting halik si Paolo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Narinig mo ba ang sinabi ko? Mahal? Ha? Oo. Mahinang sagot na nga lamang ni Jenna. Napapikit ang mga mata niya habang bumababa nga ang halik ni Paolo sa gitna ng kanyang hita. Malakas na napaungol nga si Jenna sa ginawa ni Paolo. Mabuti kung ganon. Nakangising sagot nga ni Paolo at pinaghiwalay nga ang hita ni Jenna. Napawang na nga lamang ng labi nga si Jenna. Nang maramdaman nga si Paolo at niyakap nga siya nito. Anong gusto mo? Bulong pa nga ni Paolo sa tenga nga ni Jenna. At unti-unti na nga silang nakaramdam ng kakaibang sensasyon. Mahigpit na napayakap na nga lamang si Jenna sa katawan ni Paolo dahil miss na nga niya yun. Napawang na nga lamang ang labi niya. Kung gano'n ibibigay ko ang gusto mo. Saad nga ni Paolo nang tumugon nga si Jenna sa kanya. Hindi nga namalayan ni Jenna kung ilang beses nga nila yung ginawa at anong oras na nga sila nakatulog. Si Jenna at Paul yun. Sa paggising pa lamang ni Jenna, naalala nga niya ang kambal nga niyang anak. Nag-aalala nga siya kung saan ito natulog kagabi. Akmang babangon na nga si Jenna sa kinahihigaan nga nang maramdaman nga niyang pagkirot sa pagitan nga ng kanyang hita. Ang sakit. Nakangiwing saad pa nga ni Jenna at napabalik na nga lamang sa pagkakahiga. Doon lamang napansin ni Jenna na hindi nga siya nag-iisa sa kinahihigaan niya. Mahimbing na natutulog nga si Paolo sa tabi niya habang nakayakap ang braso nga nito sa kanyang bewang. Tila sigurado na nga na hindi siya makakaalis sa bisig nga nito. Nang tinangka nga ulit ni Jenna, na umupo ay roon na nga nagising si Paolo. Singkit ang mga mata ni Paolo na tinignan nga siya dahil nga sa bagong gising nga ito. San ka pupunta? Paus na tanong nga ni Paolo at napaupo na nga rin kagaya ni Jenna. Napaiwas nga ng tingin si Jenna sa katawan ni Paolo at masinigpitan nga ang pagkakayakap nga sa kumot na nagsisilbing pantakip nga niya sa dibdib. Saan ako? San sila natulog kagabi? Hindi ko sila nasikaso. Napatigil nga sa pagsasalita si Jenna. Nang nilagay nga ni Paolo ang daliri nga nito sa labi ni Jenna at natahimik na nga ang babae. Anak natin, huwag kang mag-alala. Inutusan ko kagabi ang sekretary ko na alagaan nga ang mga anak natin. Nasa kabilang room na sila. Napahinga ng maluwag si Jenna. Ngunit natigilan nga nang haplusin nga ng daliri nga ni Paolo ang kanyang mga labi. Mabilis nga na kinubog na ang dibdib ni Jenna nang makitang titig na titig si Paolo sa kanyang mga labi na tila gusto nga ito ulit tikman. Hindi ka ba nagsisisi na nagkaroon tayo ng anak? Hindi ka ba nagsisisi na nagkita ulit tayo ngayon? Tanong nga ni Paolo kay Jenna. Bakit mo naman natanong yan? Blessing sila sa akin, kaya hindi ako nagsisisi. Tsaka, plano ko na talaga
na ipakilala ang kambal sa'yo. Mabilis namang sagot nga ni Jenna at hinawakan nga ang palapulsuhan nga ni Paolo. Walang pakialam si Paolo kung nakahubad na nga sila at basta na nga lamang nitong niyakap nga si Jenna. Mas lalong nagwawala nga ang puso ni Jenna. Talaga? Kung hindi ko pa kayo hinanap, baka abutin pa ako ng ilang taon bago ka magpakita. Pulalas nga ni Paolo na ikinailing na nga lamang ni Jenna at hinawakan nga ang magkabilang pisngi ni Paolo. Wala naman akong plano na itago sa inyo habang buhay ang anak natin. Masyado lang akong nasaktan nang makita ko sa video na may kasama kang babae. Ani nga ni Jenna. Jenna, kailanman, hindi ako nagloko sa'yo. Ikaw lang ang tanging babae na gusto kong mahalikan at maging asawa. Sabi ko naman sa'yo na kausapin mo ko tungkol doon nang magkaintindihan tayo. Huwag mo na akong tataguan pa at pag-usapan natin ng masinsinan, okay? Pakiusap nga ni Paolo na ikinatango na nga lamang ni Jenna. Bigla namang lumapit ang mukha ni Paolo sa mukha niya. Kaya naman kusang napapikit na nga lamang ang mga mata ni Jenna nang halikan siya ng mabagal at malalim nga ni Paolo. Isang linggo na nga ang nakalipas nung nakita nga ni Paolo si Jenna. Tapos na nga ang 5 taong pagtatago nga ni Jenna sa ama ng kanyang mga anak. Natandaan pa nga ni Jenna noon kung paano gumuho ang mundo niya nang ipakita nga ng kanyang stepsister ang isang video na kung saan may kahalikang iba, si Paolo. Hindi ako naniniwala na magagawa niya ito, Rose. Utal na komento nga ni Jenna. Matapos ipakita nga ni Rose ang video. Magbubulag-bulagan ka na lang ba, Jenna? Kaya mo bang maikasal sa lalaking manloloko? Masisira pa rin ang pamilyang bubuuin nyo kapag pinakasal mo to. May pagkainis pa nga nasambit nga ni Rose. Hindi maawat ang luha ni Jenna. Hindi niya kayang tignan ng fiancé nga niyang may kahalikang iba sa video. Ikakasal na kami bukas. Paano niya nagawa to? May halong pagkadismaya sa boses nga ni Gemma. Tinatanong nga rin ni Gemma ang kanyang sarili kung saan siya nagkulang. Kung bakit kailangan pang magloko ni Paolo kung pwede namang sabihin kaagad sa kanyang totoo at handa si Jenna na iwan ito. Ganyan talaga ang mga lalaki, Jenna. Kung kailan ikakasal na, doon pa maglolo ko. Anas pa nga ng stepsister ni Jenna. Bago pa man dumating, ang araw na ikakasal na nga si Jenna, napag-isipan na nga niya kung ano ang gagawin niya. Isang oras na nga lamang ikakasal na nga si Jenna, kaya naman sa natitirang oras na yun ay agad na iniwan nga ni Jenna si Paolo nang walang paalam. Iniwan niya ang puso ni Paolo na sugatan. Nasaan ka na, Jenna? Bakit hindi ka dumating sa kasal niyo ni Paolo? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Galit na bungad nga ng ina ni Jenna pagkatawag nga nito sa kanya. Hindi alam ni Jenna kung saan nga siya tutungo basta't gusto lamang niyang lumayo kay Paolo. Ang kaninang sakit ay nilamon na nga rin ng galit ang puso ni Jenna nang maisip na niloloko nga siya ni Paolo. Hindi ko siya pakakasalan, Mama. Ayoko nang maikasal sa kanya. Pinalidad pa nga na saan nga ni Jenna. Nababaliw ka na ba, ha? Anong pumasok sa utak mo at bigla ka na lang nag-back out? Ilang taon nyo ng planong ikasal. Hindi makapaniwalang saad nga ng ina ni Jenna sa kabilang linya. Ngunit final na nga ang desisyon ni Jenna. Alam ni Jenna na hahanapin nga siya ni Paolo, kaya naman nagpakalayo-layo siya. Hindi na po magbabago ang desisyon ko. Hindi niyo rin maintindihan ang dahilan ko. Seryosong saad naman ni Jenna. Kahit anuman ang magiging paliwanag ni Jenna, hindi naman siya papakinggan ng kanyang ina dahil nga ang iniisip nito ay yumaman. Sa tingin mo ba, may babalikan kang pamilya dahil sa ginawa mo? Baka nakakalimutan mo na wala kang sariling pera. Ang tapang mo para tumanggi sa grasya. Ano bang pinagmamalaki mo? Nangiinsultong sambit pa nga ng ina ni Jenna. Parang pinana naman ang dibdib ni Jenna dahil nga sa sinabi ng kanyang ina. Kahit kailan, hindi naman talaga siya pinapahalagahan nito. Nang malaman nga ng kanyang ina na boyfriend niya si Paolo at magiging fiancé nga niya ito,
ay doon lamang siya pinakitaan ng kabutihan. Ano? Natameme ka dahil totoo naman. Dugtong pa nga ng mama niya na kagad ding pinabaan nga ni Jenna ng tawag. Pinatay ni Jenna ang kanyang cellphone nang sa ganun ay wala nang ang tatawag pa sa kanya. Pagkarating nga ni Jenna sa bagong lugar na tinitirhan niya ay kagad siyang nagbayad ng apartment na rerentahan niya. Naghanap rin siya ng trabaho para may perang gagastusin sa pang-araw-araw. Naging ganun ang buhay ni Jenna. Hanggang nakalipas ng isang buwan ay bigla na nga lamang siyang nagsusuka sa tuwing umaga. 3 weeks na buka yung buntis, Mrs. Congratulations! Masayang balita nga ng doktor kay Jenna nang napagpasyahan nga niyang magpa-check up. May kutob nga si Jenna na maaaring buntis nga siya dahil ilang beses nang may nangyari sa kanila ni Paulo bago pa man dumating ang araw ng kasal. Ngunit hindi inaasahan ni Jenna na mabubuo nga ito sa kanyang sinapupunan. Paano ko bubuhayin ang anak ko? Tanong pa nga ni Jenna sa kawalan pagkarating nga niya sa bahay, galing nga sa ospital. Nahihirapan nga si Jenna dahil hindi na nga lamang siya nag-iisa. Kailangan niyang maging matatag para sa magiging mga anak niya. Nagtrabaho nga si Jenna sa restaurant bilang waitress habang hindi pa nga lumalabas ang kanyang anak. Sobrang hirap naman ang sitwasyon mo, Jenna. Talagang wala kang pamilya na mapupuntahan? Paano na lang ang pagbubuntis mo? Nasaan ba ang ama ng bata? Sunod-sunod pa nga natanungan ng katrabaho ni Jenna na si Pierre na naging kaibigan din kalaunan. Kahit alam ni Jenna na nahihirapan nga siya, hindi niya yon pinakita. Kakayanin ko to. Wala naman akong choice eh. At saka hayaan mo na ang lalaking yun. Sad naman ni Jenna at ngumiti ng mapait. Hindi mo na ba siya mahal? Tanong nga ulit ng katrabaho na ikinatigil na nga lamang ni Jenna sa pagpupunas nga ng mesa. Hindi ko alam. Basta, galit ako sa kanya. Mariing sagot nga ni Jenna nang makabawi nga sa pagkagulat. Aaminin nga ni Jenna na namimiss na nga niya si Paulo. Dagdag pa na buntis nga siya kaya minsan umiiyak nga si Jenna habang hinahanap si Paulo kahit alam niyang hindi niya naman mababalikan ito nang ganun kadali. Kahit nagtrabaho nga si Jenna ay nag-iingat pa nga rin siya na baka mapano nga ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang buwan ay araw na nga ng kabuwanan ng pagbubuntis si Jenna. Jenna, may tumutulong tubig na sa hita mo! Bigla na nga lamang sigaw ni Pierre sa kanya. Doon na nga napansin ni Jenna na pumutok na pala ang kanyang panubigan. Hindi alam ni Jenna ang kanyang gagawin sa panahon na yon dahil nga sa takot. Mabuti na nga lamang ay tinulungan nga siya ng mga katrabaho niya na dalhin nga sa ospital. Mabilis nga ang pangyayari at natagpuan na nga lamang ni Jenna ang kanyang sarili na nakahiga na nga sa hospital bed habang nasa tabi naman niya ang kambal niyang anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kambal pala ang anak mo, Jenna? Kaya pala malaki ang tiyan mo eh. Dahil 2 pala ang laman yan. May pagtatampong saad pa nga ni Pierre nang bumisita nga ito kay Jenna sa ospital. Napailing na nga lamang si Jenna. Hindi ko alam na kambal pala ang anak ko eh. Kahit ako nga nagulat. May ngiti nga. Nasabi nga ni Jenna. Kaya pala ganun na lamang kasela ng pagbubuntis ni Jenna dahil 2 pala ang dinadala nga niya sa kanyang sinapupunan. Akala nga ni Jenna iisa lang ang anak niya, kaya hindi na nga niya inalam pa kung lalaki ba o babae at ilan nga ang nasa sinapupunan niya. Nagawang buhayin nga ni Jenna ang kambal niyang anak kahit na mas dumoble pa nga ang hirap niya. 5 taon din ang makalipas ay nasanay na nga rin si Jenna kaya masaya nga siya na dumating ang kambal sa kanyang buhay. Sobrang gwapo ng mga anak mo, Jenna. Baka gwapo rin ang ama nila kaya ganun. Siguro mayaman ang dati mong nobyo, no? Nangasar pa nga ng taong nga ni Pierre kay Jenna habang nakikipaglaro nga ito sa kambal na lalaki. Kamukha nga nila ang kanilang ama. Nakiting saad nga ni Jenna. Nasasanay na nga rin si Jenna na palaging sinisingit nga ni Pierre sa usapan si Paulo. Wala ka bang planong sabihin sa kanya na may anak kayong kambal? Malay mo, hinihintay ka lang rin niya.
Biglang sambit ni Pierre. May plano naman. Kaso hindi pa ako handa ngayon eh. Gusto kong iharap ang mga anak ko kapag may ipagmamalaki na ako. Sagot nga ni Jenna. Siguradong ipapahiya si Jenna ng kanyang mga magulang kapag nagkita ulit sila rito. At ayaw mangyari yun ni Jenna, lalo pat kasama niya ang kanyang kambal na anak. Mama, nasan pa si Papa? Iwan na po ba niya tayo? Totoo po ba na hindi na po ako mahal ni Papa? Magkatabi nga sa higaan si Jenna at ang kanyang kambal na anak. Patay na nga din ang ilaw, bahagyang hinimas nga ni Jenna ang buhok ng dalawa nga niyang anak. Mahal kayo ng papa niyo, anak. Hindi lang niya alam kung nasan tayo. Sagot nga ni Jenna. Ayaw nga ni Jenna magsinungaling sa kanyang mga anak. Hindi nga lang alam ni Jenna kung ano ang mararamdaman ni Paulo kapag nalaman nga nito na may anak nga sila. E di hanapin po natin si Papa, Mama. Masiglang sambit naman ni Polion at masaya ang mukha na tinignan nga ang kanilang mama. Nakangiting hinaplos nga ni Jenna ang buhok ng mga anak niya. Wala pa tayong pera, anak eh. Saka na natin hanapin ang papa niyo, okay? Basta lagi niyong tatandaan na love kayo ni Papa. At magkikita din kayo someday. Malambing na saad nga ni Jenna. Sabik na tumangon na nga lamang ang mga kambal at agad na nagsumiksik sa katawan nga ni Jenna para nga yakapin nga siya. Ganon din naman ang ginawa ni Jenna. Sa gabing yon ay iniisip nga ni Jenna kung ano ang makabubuti para sa kanyang mga anak. Nalulungkot din kasi siya na palaging hinahanap ng kambal ang kanilang ama. Ngunit sa paggising nga ni Jenna sa umaga, hindi siya makapaniwala na ang lalaking inisip niya kagabi ay nasa harapan ng pinto ng bahay niya. Nahanap na rin kita, Jenna. Halo-halong emosyon ang lumukob nga sa mga mata ni Paulo habang mariing nakatingin kay Jenna. Tila ayaw na nga nitong pakawalan ang pagkakataon na nahanap na nga nito si Jenna. Paano mo ko nahanap? Gulat na tanong nga ni Jenna. Hindi inaasahan ni Jenna na ngayon kaagad nga niya haharapin si Paulo. 5 taon na ang nakalipas ngunit tila kahapon lamang ang nangyari. Para nga kay Jenna. Nasa harapan nga ni Jenna ang lalaking hindi niya magawang kalimutan. Nanlaki ang mata ni Jenna nang biglang lumapit sa kanya si Paulo. Napatras si Jenna ngunit ilang hakbang pa lang ay wala nang maatrasan si Jenna. Tuluyan na nga siyang ikinulong sa pagitan nga ni Paulo nang ilagay nga nito ang braso sa magkabilang gilid ng ulo niya. Kay tagal kitang hinanap, Jenna. Maring sambit nga ni Paulo. Ang mga mata nito ay tila galit. Nasa ibang bagay. Hindi ko alam kung anong dahilan mo kung bakit iniwan mo ko. Para akong nababaliw dahil ni isang dahilan wala akong alam. Bakit mo ginawa to sa akin, Jenna? Tanong pa nga ni Paulo, nagulong-gulo na nga sa sitwasyon. Hindi magawang makapagsalita ni Jenna. Napatulala na nga lamang siya sa mukha ni Paulo na nag-matured na nga. Nakikita nga ni Jenna sa mukha ni Paulo ang kaginhawaan nang makita siya, ngunit puno ng sakit at galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Mama, may pasok kami sa school, Mama! Saad nga ni Jenna mula sa loob ng bahay. May kinatakot nga ni Jenna. Parang binuhusan naman ng malamig na yelo si Jenna nang tinignan nga si Paulo na nakakunot ang noong nakatingin sa loob ng bahay. Mama, nasan ka na po? Mas lalong kinabahan si Jenna nang marinig ulit ang pagtawag sa kanya ni Polion. Seryosong napatingin si Paulo kay Jenna. Alam nga ni Jenna kung ano ang iniisip ni Paulo sa tingin pa lamang nito. May anak tayo? Hindi yun tanong kundi pahayag ni Paulo. Napalunok na nga lamang sa sariling laway si Jenna. Paulo, pag-usapan natin to. Mahinahong sambit nga ni Jenna kahit malakas ang kabog ng dibdib niya. Natatakot siya, kinakabahan. Seryosong napatango-tango na nga lamang si Paulo. Sa anak nga natin. Sige, pag-usapan natin kung bakit hanggang ngayon tinatago mo pa rin sila sa akin. Mariing sambit nga ni Paulo. Napapikit na nga lamang ang mga mata ni Jenna nang inakala nga niyang tatamaan siya ng kamao ni Paulo nang bigla itong umangat
Ngunit napamulat na nga lamang din nang makitang sinuntok nga ni Paolo ang pader na nasa gilid lamang ni Jenna. Napatigil ang hininga ni Jenna. Nang yumukod ang ulo ni Paolo at dinantay ang baba nga nito sa kanyang balikat habang ang mukha nga ni Paolo ay nakabaon sa leeg ni Jenna. So may anak nga tayo. Bakit? Mahinang sambit nga ulit ni Paolo na tila hindi makapaniwala sa nalaman. Na tila nagtataka kung bakit kailangan itago ni Jenna. Naluluhang niyakap nga ni Jenna ang tagiliran ni Paolo. Sorry Paolo. Parang dinudurog naman ang puso ni Jenna nang tumayo nga nang matuwid si Paolo. Namumula na nga rin ang mga mata ni Paolo na tila iiyak na habang nakatingin sa loob ng bahay. Gusto ko siyang makita, Jenna. Saad nga ni Paolo na agad nga na ikinatango nga ni Jenna. Sabay na pumasok nga sila Jenna at Paolo sa loob ng bahay. Pagkapasok pa lamang ay nadatnan nga nilang nanonood ng television ang kambal. Biglang hinawakan nga ni Paolo ang kanyang kamay. Ramdam ni Jenna na natigilan nga si Paolo sa kinatatayuan nito habang hindi kumukurap na nakatingin sa kambal nilang anak na lalaki. Kambal ang anak natin. Hindi makapaniwalang bulalas ni Paolo. Tuluyan na ngang tumulo ang luha nito. Napakagat nga sa sariling labi si Jenna. Nung una hindi ako makapaniwala na kambal ang anak natin. Hindi ko rin inaasahan na mabubuntis ako nung lumipat ako dito. May halong saya at lungkot nga na saad nga ni Jenna. Tila may gusto pang sabihin si Paolo nang makitang nakatingin na ang kambal dito. May pagtataka sa mga mukha ng cute at inosenteng kambal. Mga anak? Siya ang papa niyo. Maluhaluhang sambit na nga ni Jenna. Hindi alam ni Jenna na ganito pala ang pakiramdam kung magkaharap na ang mag-ama niya. Papa? Nakawang ang mga labi ng kambal sa gulat ngunit kalaunan na tumakbo na nga rin ito sa kanilang ama. Kusang napayok ko na nga lamang si Paolo nang salubungin nga siya mangyakap ng kambal nitong anak. Mariing napapikit na nga lamang ang mga mata at di naman ni Paolo ang mahigpit na yakap ng kanyang mga anak. Mga anak ko, ani nga ni Paolo at pinatakan nga ng mga halik sa noo ang mga anak. Nandito na si papa ko! Umiyak pa nga na sambit nga ni Cheno. Ikaw po talaga si papa? Sobrang saya ko po, papa! Sabik na sambit naman ni Paul Leon habang yakap pa rin ang kanilang ama. Natutunaw ang puso ni Jenna habang tinitignan nga ang mag-ama na magkayakap nga ngayon. Si Paolo lang pala ang makakapagpasaya nga sa kambal. Pagkatapos ang yakapan ng mag-ama ay nagpresenta na nga rin si Paolo na ihatid nga ang kambal sa eskwelahan. Sobrang saya naman ng mga bata na ihahatid nga sila ng kanilang ama. San ka pupunta? Biglang tanong nga ni Paolo kay Jenna. Nang makitang nakabihis na nga ng panlakad si Jenna. Sa trabaho ko, ihatid mo muna ang mga bata, ituturo naman nila ang daan papuntang eskwelahan. Sagot na nga lamang ni Jenna. Marahang kinuha nga ni Paolo ang daladalang bag ni Jenna. Isasabay na kita. Sa paghatid, gusto ko rin na makita ang pinagtatrabahuan mo. Ani nga ni Paolo. Wala namang magawa si Jenna kundi pumayag. Alam ni Jenna na pipilitin nga siya ni Paolo at nakikita nga rin niyang gusto nga rin ng mga bata na sumama siya sa paghatid nga sa mga to. Wow, may kotse si Papa! Masayang sambit pa nga ni Paul yun at napatili na nga lamang si Jenna nang makita ang mamahalin astig na kotse nga ng ama nito. Kayo po ba ang bumili ng kotse, Papa? Ang astig naman po! Masayang ani nga ni Jenna at niyakap pa nga ang kotse na ikinatawa na nga lamang ni Paolo. Kotse natin ito ng mama mo. May kotse pa tayo sa bahay kung gusto niyong subukan na sakyan. Sambit nga ni Paolo at inalalayan na nga ang mga bata sa pagpasok nga sa backseat. Lihim naman na napangiti nga si Jenna nang pagbuksan nga siya ni Paolo ng pinto ng kotse sa passenger seat. Inalalayan pa nga siya ni Paolo hanggang sa nakapasok na nga siya.
Hala, ang dami palang cars ni Papa. Gusto ko rin ng cars, Papa. Sabik na saad naman ni Jeno nang umandar na nga ang kotse. Gusto ko 5 ang kotse, Papa. Sabat naman ni Polyo na ikinangiti na nga lamang ni Jenna. Bibigyan ko kayo ng kotse kapag mag-aaral kayo ng mabuti. Paglaki nyo, tuturuan ko na kayong mag-drive. Masayang pahayag pa nga ni Paolo na mas lalong ikinatuwa ng mga bata. Masayang nagkukwentuhan ng mga mag-ama habang kontento naman si Jenna na nakikitang nagkasundo kaagad sila. Ito baon nyo. Binigyan nga ni Paolo ng 1,000 pesos ang kambal pagkarating nga sa eskwelahan. Bakit naman malaki ang pera na binigay mo? Hindi nila yan mauubos. Problemadong saad nga ni Jenna at hinawakan pa nga ang braso ni Paolo. Oo nga po, Papa. Okay na po kami sa 20 pesos. Pambili lang po ng juice tsaka biscuit. Sambit naman ni Polyo at napatangon na nga lamang sa pagsang-ayon si Jeno. Nakangiting ginulungan ni Paolo ang mga buhok nila. Mas maganda kung sobrang baho nyo. Huwag na kayong magtipid ng masyado. Pwede kayong bumili mamaya ng merienda, okay? Pagkain naman ang bibilihin nyo kaya ayos lang. Pangaral naman ni Paolo. Paolo, ang alaman ni Jenna, nahihiya nga si Jenna dahil unang araw pa lamang ay sobra na nga binibigay ni Paolo sa mga bata. May kasalanan siya kay Paolo, kaya isa rin sa dahilan kung bakit nahihiya si Jenna ngayon. Nakangiting hinaplos naman ni Paolo ang kamay ni Jenna na nakadantay nga sa braso nga nito. Hayaan mo na akong i-spoil ang mga bata. Mahal, matagal ko na silang hindi nakakasama kaya gusto kong bumawi. Nakokonsensya tuloy si Jenna na hindi niya hinayaan na magpakaama si Paolo. Kasalanan niya kung bakit hindi kasama ng kambal ang ama nito sa paglaki. Napabuga na nga lamang ng hininga si Jenna. Huwag mong igastos lahat ng pera sa anak mo. Baka mawalan ka ng pera sa susunod. Yan ang hindi ko hahayaan. Kaya kong buhayin kahit 1 dosena pa ang anak natin, mahal. Nakaising saad nga ni Paolo na ikinanganga na nga lamang ng bibig ni Jenna. Si Papa talaga mahilig magbiro. Hindi ako naniniwala na kaya ni Mama na magkaroon ng 1 dosena pa na anak. Humahagik-gik na komento pa nga ni Jeno at tinawanganan nga ang kanilang ama. Ganun din si Polyon. Ginulo na nga lamang ni Paolo ang buhok ng kambal. Natawa na rin. Alis na po kami, Papa, Mama. Kumaripas na nga ng takbo si Polyon pagkabukas ng pinto ng kotse. Sumunod na nga rin si Jeno at kumaway pa nga sa kanilang ama na. Kumaway din pabalik si Jenna at Paolo sa kanilang kambal na may malapad na ngiti sa mga labi. Namayani nga ang katahimikan sa loob ng kotse habang papunta si Jenna at Paolo sa restaurant na tinatrabahuan nga ni Jenna. Mas lalong naging tahimik nga si Jenna dahil kanina pa nga hawak-hawak nga ni Paolo ang kanyang kamay na nakalagay nga sa hita niya. Kamusta kayo ng mga anak natin nung wala ko? Biglang binasag nga ni Paolo ang katahimikan nang magsalita ito. Napabuga ng hangin si Jenna nang maramdaman nga ang paghaplos ng mga daliri ni Paolo sa kanyang palad. Ganito rin sila nung magkasintahan pa lamang silang dalawa. Mahirap sa una, dahil ako lamang mag-isa pero kakayanin naman para sa anak natin. Ganun naman talaga ang ginagawa ng mga ina, hindi ba? Makabuluhang saad nga ni Jenna dahil naalala nga niyang mga panahon na walang-wala nga siya. Pero pinipilit buhayin ang kambal na anak. Bakit hindi ka tinulungan ng mga magulang mo? Bakit tumaakto sila na parang maayos lang ang lahat kahit wala ka? Well, siguro hindi naman ako ganun ka-importante para hanapin at mag-alala sila ng ganun. Malungkot, nahugot nga ni Jenna. Totoo na yon ang nararamdaman ni Jenna. Hindi niya alam kung anong nagawa nga niyang mali para kamuhian nga siya ng sariling pamilya. Dahil ba ito sa hindi niya pinakasalan si Paolo? Mababaw lang na rason yun. Hindi totoo yan, Jenna. Bahagyang humigpit nga ang pagkakahawak ni Paolo sa kamay ni Jenna. Nandito pa ako. Pamilya mo pa rin ako, kahit hindi natuloy ang kasal natin. Hinanap kita at hindi ako tumigil. Mahal na mahal kita. Kaya pakiusap, huwag ka nang lumayo sa akin.
Pakiusap nga ni Paulo at marahan na hinalikan nga ang likod ng palad ni Jenna. Parang may kung anong humaplos nga sa puso ni Jenna. Nang makitang nangihina nga ang mga tingin ni Paulo sa kanya, tila ba nagsusumamo nga ito na bumalik nga siya sa pilingan nito. Hindi nagsalita si Jenna nang makitang papalapit na nga sila sa restaurant na sinasabi nga niya kay Paulo. Sinenyasan nga niya si Paulo na itigil ang kotse na ginawa naman ito. Akmang bababa na nga si Jenna nang mabilis na umalis nga sa driver's seat si Paulo para bumaba. Pinagbuksan nga siya ni Paulo ng pinto sa gilid. Kahit kulot man inakto nga ni Paulo na sumunod nga at bumaba rito. Anong gagawin mo habang nagtatrabaho ako? Tanong nga ni Jenna at tiningala nga si Paulo. Hindi maiwasan ni Jenna na namangha sa kagwapuhan nga ni Paulo. Hanggang ngayon nagagawa pa rin itong patibukin ang kanyang puso. Bumaba ang tingin ni Paulo sa kanya. Babantayan kita habang inihintay kita. Sabay nating susunduin ang anak natin at ganun din sa pag-uwi na parang isang buong pamilya tayo. I-reserve kita ng table kung gusto mong magstay para hindi ka na rin mabagot. Alok na nga lamang ni Jenna na ikinangiti nga at tango ni Paulo. Sige mahal. Nakangiti pa ring sagot nga ni Paul na ikinasamid na nga lamang ng laway ni Jenna. Bahagyang umubos si Jenna at nahihiyang inaya na nga si Paulo para pumasok. Hinatid nga ni Jenna si Paulo sa bakanteng table. May kakainin ka ba habang maghihintay sa akin? Tanong pa nga ni Jenna nang nakaupo na nga si Paulo sa upuan nga nito. Isang cheesecake at orange juice na lang muna sa akin. Saka sabay na rin tayong kumain sa pananghalian. Sagot pa nga ni Paulo. Matagal-tagal din simula nang kumain nga sila ng sabay. Sige, mga 12 pang lunchtime natin. Baka mabagot ka kakahintay sa akin ha. Nakangiting napailing na nga lamang si Paulo. Hindi yan. Hindi ako mababagot kung ikaw lang naman ang titignan ko. Walang hiya na sagot nga ni Paulo na ikinatawa na nga lamang ng mahina ni Jenna. Sabay nga silang awkwardan. Umalis na nga si Jenna sa table nga ni Paulo bago pa man makita nga nito ang namumulang mukha niya. Hanggang ngayon hindi pa rin sanay si Jenna kapag masyado nga siyang pinapakilig nga ni Paulo sa mga salita nito. Kaya naman masaya nga si Jenna habang nagtatrabaho dahil alam niyang nakatingin lamang sa kanya si Paulo. Kahit noon wala na nga itong tinitignan na babae kundi siya lamang. Napaisip tuloy si Jenna kung totoong may kahalikan nga ba si Paulo sa video na nakita niya bago nga siya umalis nang ikakasal na nga sana sila. Ngayon na nakita na nga niya si Paulo tila hindi na nga siya naniniwala na nagagawa nga yun ni Paulo. Bakit ito magsasayang ng oras na hanapin siya kung may iba itong mahal, hindi ba? Naguluhan tuloy si Jenna. Iserve mo na to sa number 11 na table, Jenna. Utos nga ng kasama nga ni Jenna matapos ilapag ang tray na may pagkain. Kinuha naman yun ni Jenna at siya nga mismo ang naghatid sa table ni Paulo. Napalunok na nga lamang si Jenna nang makitang mariin ang tingin nga sa kanya ni Paulo. Para bang may gagawing kakaiba nga ito sa kanya. Sa isipan na yun ay tumambol nga ng mabilis ang puso niya. Order ka pa para madami naman ang kakainin mo. Sabi nga ni Jenna at muntik na ngang mautal nang makita nga ang malumanay na tingin ni Paulo sa kanya. Noon ganito ang tingin ni Paulo kung gusto nga nitong humingi ng isang matamis na halik. Jenna, baritonong tawag pa nga ni Paulo sa kanya. May kinatayo na nga lamang ng matuwid ni Jenna. Ano yun? Alam mo ang gusto ko bago ka bumalik sa trabaho mo. Nakangiti na nga nitong saad bago nga hinintay ang susunod na gagawin ni Jenna. Nanlaki ang mga mata ni Jenna. Paulo, gusto ko ng halik mahal. Gusto ko rin ipakita sa mga lalaki dito na asawa mo ko. Yung iba kasi ang sarap dukutin ng mata eh. Kung sundan ka ng tingin. Mariin pa nga nasambit ni Paulo. Napapikit na nga lamang si Jenna, hindi niya alam kung maiinis ba siya, matatawa o kikiligin. Pero sobrang nahihiya nga siya dahil maraming taong nakatingin. Ngunit kung hindi niya gagawin ang gustong ipagawa nga ni Paulo, baka ito mismo ang humalik sa kanya. Dahil nga sa sobrang pag-overthink niya. At sigurado nga si Jenna na magiging agaw pansin sila. Okay, pumayag na nga si Jenna.
Lumapit nga siya sa gilid ni Paolo at binigyan ng mabilis na halik sa noo at pisngi nga nito. Bago pa man umalis nga si Jenna para takasan ito, ay hinila na nga ang kanyang braso. Nanlaki ang mata ni Jenna nang maramdaman ang halik nga ni Paolo sa kanyang mga labi. Ganitong halik ang gusto ko, Jenna. Pagbibigyan kita ngayon pero sa susunod, hindi kita titigilan na halikan. May pagbabanta pa nga sa boses ni Paolo na wala sa sariling ikinatango na nga lamang ni Jenna. Napakaklingi talaga ng ex niya na boyfriend na nga niya ngayon. Tuluyan na nga siyang binitawan nga ni Paolo kaya kinuha nga niya ang pagkakataon na yun para tumakas. Mas lalong nagwawala ang puso ni Jenna at muntik na ngang hindi makapag-focus sa kanyang trabaho. Napatingin ulit si Jenna sa pwesto nga ni Paolo. Mainit nga ang tingin nito sa kanya. Napaisip nga si Jenna. Hindi siya sigurado kung si Paolo nga ang lalaking nasa video na yun dahil hindi nakita ang kabuuan ng mukha nito sa video. Nakakasiguro naman si Jenna na pagmamay-ari ni Paolo ang damit na yun. Kailangan na talagang tanungin ni Jenna si Paolo tungkol sa nakaraan nila para malinawan na nga rin siya. At least, bagong umpisa o simula na nga ito sa kanilang relasyon kapag nagkaayos nga sila. Miss, yung nakaputi na dress. Napatingin si Jenna sa customer na tumawag nga sa kanya. Alam ni Jenna na siya nga ang tinutukoy nito dahil siya lang naman ang nakasuot ng puting dress. Nakita ni Jenna ang paggintingan ng lalaki nang makita nito na nakatingin na nga si Jenna rito. May mga kasama pa nga ang lalaki na dalawang kaibigan na lalaki rin. Miss, may order ulit kami. Nakangiting sad pa nga ng lalaking tumawag nga sa kanya na parang type pa nga siya. Kaya naman lumapit nga si Jenna sa mga to dahil customers pa rin naman ang mga to. Ano po yun, sir? Magalang na tanong naman ni Jenna bago nilabas nga ang maliit na notes para ilista nga ang orders ng customer. 2 red velvet cake, saka 3 Coca-Cola, miss. Nakangiting sagot pa nga ulit ng lalaki. Hindi alam ni Jenna kung bakit nagsisikuhan nga ang magkakaibigang lalaki para bang may gustong sabihin sa kanyang mga to. Yun lang po ba, sir? Tanong pa nga ni Jenna. Nilista na nga ang orders ito sa kabinalingan nga ng tingin ng lalaki na kakaiba ang tingin sa kanya. Ano, miss? May gusto sanang sabihin sa'yo ang kaibigan namin eh. Malapad ang ngiti nga ng isa pang lalaki nang sabihin yun. Napakunot ang noon ni Jenna. May concern po ba kayo sa pagkain? Umiling naman ang lalaki, tumawag nga kay Jenna kanina. Masarap ang pagkain nyo rito. Ano lang, gusto ko lang sanang tanungin kung single ka ba? Naks pare, binata ka na! Natatawang sambit pa nga ng kaibigan nga ng lalaking customer at pabirong sinuntok ang balikat nga nito. Napamaang na nga lamang si Jenna, hindi alam kung anong sasabihin. Sorry pero bakit niyo po na itanong? Huwag kang kabahan, miss, maganda ang hangarin ko. Ano, may boyfriend ka na ba? Matagal na kitang nakikita rito at gusto kita. Mabilis na ani ng lalaki at nahihiya pa nga itong umiti kay Jenna. Pero, hindi na nga natapos pa ng lalaki ang sasabihin nga nito nang biglang sumulpot si Paolo sa gilid ni Jenna. Napasinghap nga si Jenna nang nilagay nga ni Paolo ang kamay nito sa kanyang tagiliran, tila pinapakita na pagmamay-ari nga siya nito. Wala siyang boyfriend pero asawa meron. At ako yun. Seryosong bulalas pa nga ni Paolo na ikinanganga ng 3 lalaki. Lalo na ang lalaking nagtangkang pormahan nga si Jenna. Paolo! Awat na nga lamang ni Jenna rito at hinawakan nga ang naninigas nga nitong braso na tila pinipigilan nga ni Paolo na masuntok ang lalaki. May asawa na pala pre, lagot ka, mukhang yayamanin ng lalaki. Bulong pa nga ng kaibigan nga ng lalaking pumaporma kay Jenna kanina. Pasensya na. Akala ko kasing edad ko siya at walang boyfriend. Utal na paliwanag na nga lamang ng lalaki. Natakot na rin ito dahil alam nga nitong makapangyarihan ang kaharap na lalaki. Pinupormahan mo pala ang asawa ko kung ganun. Hindi ibig sabihin na kasing edad mo siya. Ibig sabihin nun ay wala nga siyang asawa. Kasing edad mo nga siya, pero may mga anak na kami. At mahal na mahal niya ako at ang mga anak namin. Paskilay pa ngang sagot nga ni Paolo. Mas lalong napanganga ang bibig ng mga lalaki dahil nga sa sinabi ni Paolo. Hindi nila inaasahan yun dahil mukhang
Magkalayo ang edad ng mag-asawa. 25 years old pa lamang si Jenna ngunit tila nag-aaral pa ng kolehiyo dahil nga sa itsura nga nito. Samantalang 35 years old naman si Paulo. Sorry po kung muntik nang mapormahan ng kaibigan namin ng asawa niyo. Paumanhin na nga lamang ng lalaki na seryosong ikinatango nga ni Paulo. Mabuti na at alam nyo. Well, excuse us. Salamat. Paalam nga ni Paulo rito at tinanghay na nga rin si Jenna paalis sa table na yon. Hinatid mismo ni Paulo si Jenna sa pinupwestuhan nga nito na counter. Napanganga na nga rin sa gulat ang katrabaho nga ni Jenna nang makita ang eksena na yon at lalo nang makita nga na may kasama nga si Jenna na mayamang lalaki. Order us for lunch. Kakain tayo ng sabay. Seryosong sambit nga ni Paulo kay Jenna. Sige. Gulat na lang nasabi nga ni Jenna. Pinapakita nga ni Paulo na nakapagsalita siya. Mas lalong nanigas si Jenna at tinubuan nga ng hiya nang bigla siyang hinalikan ni Paulo sa labi. Nagsinghapan nga ang mga katrabaho nga ni Jenna nang makita nga yun. Humiwalay nga sa halik si Paulo at nginitian nang matamis nga si Jenna. Bilisan mo at kakain na tayo. Namalaya na nga lamang ni Jenna na bumalik nga si Paulo sa table nito habang inihintay siya. Taranta tuloy na binigay nga ni Jenna ang listahan ng pagkain sa counter para makakain na nga rin sila ni Paulo. Hala, ano yung nakita ko, Jenna? Sabihin mo nga sa akin na boyfriend mo ba yung mayaman? Tanong pa nga ng kaibigan nga niya na si Pierre na bigla na nga lamang sumulpot sa harapan niya. Nakapalibot na nga ang ibang mga katrabaho nga ni Jenna para nga makichismis nga sa panghalik nga ng mayamang lalaki kay Jenna. Hindi talaga ako nagkamali. Kahit mayaman at mas matanda pa ang ilang taon sa'yo nagkakagusto pa rin. Sobrang haba talaga ng hair mo, girl. Sabat pa nga ng baklang kasama nga niya sa trabaho. Ang iba namang kasama nga ni Jenna ay nakangisi lamang kay Jenna at naghihintay ng sasabihin niya. Napanguso na nga lamang ang bibig ni Jenna. Mga chismosa at chismoso talaga kayo. Kwento mo sa amin, friend. Kung paano kayo nagkakilala ng gwapong lalaking yun, sige na. Kinikilig pa nga nasambit nga ni Pierre at niyugyug nga ang katawan ni Jenna. Wala na ngang nagawa pa si Jenna kundi ang sabihin nga ang totoo dahil na nga rin hindi siya titigilan ng mga kasama niya. Basta ang masasabi ko lang, ama siya ng mga anak ko. Simpleng saad nga ni Jenna na ikinatigil nga saglit ng mga kasama niya dahil tila ba pinoproseso pa nga ang sinabi ni Jenna. Sabay nga nananlaki ang mga mata nila. Napatakip naman si Pierre sa bibig at nagtatalon nga. Naniyugyug nga ulit si Jenna. Totoo, Jenna? Siya yung sinasabi mo na muntik mo ng pakasalan? Pero iniwan mo sa altar, tama ba? Napalakas nga ang boses nga ni Pierre. Di mayaman pala ang ama ng mga anak mo. Paano kayo nagkakilala? Mukhang hindi lang siya basta-basta na mayaman sa suot niya. Ani pa nga ng baklang kasama nga ni Jenna. Arranged marriage ang nangyari sa amin. Tapos in love kami sa isa't isa. Habang kinikilala namin ang isa't isa din, yun, after years lang, naging magkasintahan kami, nagplano na kaagad na ituloy ang kasal. Napakwento na nga lamang si Jenna total hinihintay na rin naman siya ng mga customers. Mas lalong nagulat nga ang mga kasama nga ni Jenna. Sunod-sunod tuloy ang mga tanong nila at hindi na nga kayang sagutin ni Jenna. Nang mapansin naman ng kaibigan nga ni Jenna na hindi siya komportable agad nga na pinalayas na nga lamang ni Pierre ang mga katrabaho nga nila. Balik na kayo sa trabaho, uy! Ang daming tanong ah. Makinig na lang kayo ng love story sa YouTube kung gusto nyo pala ng kwento. Bulalas pa nga ni Pierre at tinulak-tulak na nga ang mga kasama pabalik sa trabaho nga nito. Napakamot na nga lamang sa batok ang iba at nagre-reklamo rin na bitin ang istorya ni Jenna. Napailing na nga lamang si Jenna sa pagiging chismosa ng mga kasama nga niya. Agad ding tumungo nga si Gemma sa table nga ni Paulo, dala-dala ang pagkain nga nila. Kanina pa nga ito naghihintay sa kanya. Sorry kung natagalan.
Paumanhin ni Jenna at tumupo na nga sa tabi ni Paolo. Gusto kasi nito na tumabi nga siya dito. Ayos lang. Nakikita ko namang masaya ka na nakikipagkwentuhan sa kanila. Malumani na sagot nga ni Paolo sa kanya. Pinagmasdan nga ni Jenna ang bawat galaw ni Paolo. Si Paolo mismong naglalagay nga ng kanin at ulam nga sa kanyang plato. Gaya noon, gentleman pa rin ang lalaki sa kanya. Walang pinagbago, maliban na nga lamang sa pangangatawan nga nito na mas lalong naging maskulado. Kahit malapit ng mag-40, tila binata pa rin tignan dahil healthy nga ang pangangatawan nga nito. Mananatili ako sa bahay mo hanggang sa pumayag ka na bumalik tayo sa mansyon. Panimula pa nga ni Paolo sa usapan nga habang nagsisimula na nga silang kumain. Mansyon ng pamilya mo ba? Imbes na mabigla sa gustong magstay nga ni Paolo sa bahay niya, hindi maiwasan ni Gina na magtanong. Hindi, sa mansyon na pinagawa ko mismo para sa ating magiging pamilya. May mga anak na tayo, kaya magagamit na natin ang mansyon. May bahid nga ng galak na sa boses ni Paolo habang sinasabi nga yun kay Jenna. Hindi maiwasan ni Jenna na maging malungkot. Base sa sinabi ni Paolo ay mukhang pinaghandaan talaga nito ang lahat bago pa nga sila magkaroon ng pamilya. Hindi ang alam ni Jenna na mansyon ang bahay nga na pinagawa ni Paolo para sa kanila. Bakit ka umiiyak? Takang tanong pa nga ni Paolo nang mapansin nga na umiiyak nga si Jenna. Agad namang pinunasan nga ni Jenna ang mga luha sa pisngi at niyakap nga ng mahigpit si Paolo. Ramdam ni Jenna na nanigas nga ito sa kinauupuan. Sorry kung iniwan kita. Hindi kita kinausap at naniwala ka agad sa nakita ko lamang sa video. Masaya lamang ako na tinupad mo ang plano mo. Masaya ako dahil kahit na nakagawa ko ng pagkakamali at naiwan kita sa dapat na kasal natin, andyan ka pa rin. Lumuluhang sambit ni Jenna. Kalaunan ay naramdaman nga ni Jenna ang pagyakap sa kanya ni Paolo. Mas lalong napapikit nga ang mga mata ni Jenna nang pinatakan nga ni Paolo ng halik ang kanyang noo. Nang malaman kong in-arrange marriage tayo, hindi ako nagdalawang isip na tumutol. Alam ko kaagad na kahit anong mangyari pakakasalan kita at sa'yo ko lang gustong bumuo ng pamilya. Malambing at madamdaming saad nga ni Paolo na mas lalong ikinatuwa nga ng puso ni Gemma. Masaya ang araw ni Jenna dahil nga hinintay talaga siya ni Paolo. Umeeksena lamang si Paolo kung may nagtatangkang lumapit na lalaki kay Jenna. Nasanay naman si Jenna tuwing mangyayari yun. Ngunit iba ngayon dahil binabantayan na nga siya ni Paolo. Wow, papa mo siya, Jeno? Tanong nga ng kaklase ni Jeno. Pagkarating nga ni Jenna at Paolo sa eskwelahan ng mga bata para sunduin sanang mga to. Masayang tumango naman si Jeno. Papa namin ni Paul yun. Diba sabi ko sa'yo may papa ako eh. May kotse palang papa mo, Paul yun. Salita naman ng kaibigan ni Paul yun nang makita nga ang kotse na pinarada nga ni Paolo sa gilid. Hindi lang isa kundi marami. Nagmamayabang naman na saad nga ni Paul yun na ikinangiti na nga lamang ni Paolo. Habang si Jenna naman ay hiyang-hiya nga sa pagiging proud masyado ng mga anak niya. Magpaalam na kayo mga anak sa kaibigan niyo, uuwi na tayo. Yaya na nga lamang ni Jenna sa mga anak nito. Babay sa inyo! Paalam nga ng kambal sa mga kaibigan nga ng mga to at kumakaway na rin sa kanila. Binigyan muna ng tig-iisang halik nga sa noo ni Paolo ang kambal bago pinabuksan nga ng pinto sa backseat. Masayang sumakay naman ang mga bata. Sunod naman ay pinagbuksan nga ni Paolo si Jenna na pinasalamatan naman ng babae. Kamusta ang pag-aaral yung mga anak? Kumain ba kayo ng marami? Tanong nga ni Paolo sa kambal nitong anak. Nilibre ko po kaibigan ko, Papa. Wala kasi siyang pagkain kaya binigyan ko po siya para po may baon po siya. Masayang balita nga ni Polion na ikinangiti na nga lamang ni Paolo. Ako po, inipon ko po muna ang pera, pambili ng school supplies. Sabat naman ni Jeno. Gamitin mo na ang pera mo anak, o ipunin mo na lamang
Ako nang bibili ng mga gamit nyo, ha? Malambing na sambit naman ni Paolo. Hinayaan naman ni Jenna. Nai-spoil nga ni Paolo ang kambal dahil naiintindihan naman niyang sabik din ito sa kambal at gustong-gustong bumawi. Pagka-uwi pa lamang sa bahay nila, ay agad na naglaro nga ng basketball ang mag-aama habang nagluluto naman si Jenna ng ulam para sa hapunan. Habang abala si Jenna sa paglalagay nga ng plato sa lamesa, bigla nga niyang naramdaman ang yakap ni Paolo mula sa likuran. Paolo, hindi na nga natapos si Jenna ang kanyang sasabihin nang sinubsob nga ni Paolo ang mukha nito sa kanyang leeg. Muntik nang mabasak nga ni Jenna ang plato sa pagkabigla. Miss na kita ng sobra, mahal. Malamyos at mahinang sambit pa nga ni Paolo kay Jenna. Pagkatapos nun ay naramdaman nga, bigla ni Jenna ang mainit na dila nga sa kanyang leeg. Napakagatabi na nga lamang si Jenna dahil nga sa sensasyon na nararamdaman habang pinapatakan nga ni Paolo ng halik sa leg niya. Ano ba? Paolo, baka makita tayo ng mga bata. Kakain pa tayo. Saway nga ni Jenna kahit gustong-gusto naman niyang ginagawa ni Paolo sa kanya. Hindi yan, naglalaro sila sa labas. Mamaya na tayo kumain. Paus pa nga natugon nga ni Paolo at kung saan-saan na lumalakbay ang kamay nito sa katawan ni Jenna. Napasinghap nga si Jenna nang bigla nga siyang hinarap ni Paolo at sinunggaban ng halik sa mga labi. Agad na pumulupot nga ang braso ni Jenna sa leeg ni Paolo nang mas lumalim nga ang paghalik nga ni Paolo sa kanya. Sabik na ako matikman ng mga labi mo, mahal ko. Nangaakit na sambit nga ni Paolo at mabilis sa binuhat nga si Jenna para dalhin nga sa malapit na kwarto. Kusang pumalibot nga ang binti ni Jenna sa bewang ni Paolo para hindi mahulog mula sa pagkakabuha. Isinandig nga siya ni Paolo sa pader pagkarating nga sa kwarto at mas lalong nagdikit ang katawan nila dahil doon. Ako lamang ang minahal mo, Jenna, at wala nang iba. Sabihin mo nga ako lamang. Mapangangkin na saad naman ni Paolo habang bumababa ang halik nito. Ikaw lang, Paolo. Tugon naman ni Jenna na ikinangisi nga ni Paolo. Napaawang ang labi ni Jenna nang magsimulang gumalaw nga ang ibaba ni Paolo. Kahit na may panloob na damit nga si Jenna. At sayong-sayo ko, Jenna, sayo lamang. Mahal. Padaing nga natugon nga ni Paolo habang ginagawa nga nila. At pinapakita nga ang init ng pagmamahal sa isa't isa. Kinagat nga ni Jenna ang balikat ni Paolo dahil nga sa ginagawa ng lalaki. Binabaliw mo ko, Jenna. Mahal na mahal kita. Anas pa nga ni Paolo sa magaspang nga na boses. Nagingit-ngit nga ang ngipin nito hanggang sa tuluyan na ngang meron nga sa kanya na maramdaman na mainit. Unti-unting humina naman ang paggulis nga ni Paolo na ikinabuga na nga lamang ng hininga ni Jenna bago nanginginig nang bumaba sa bisig ni Paolo. Hinihingal na, pinaglapat nila ang kanilang noo. Nakapikit ang mga mata ni Paolo na may ngiti sa labi. Napapikit din si Jenna nang patakan nga siya nang magaan na halik nga sa labi ni Paolo. Umuwi na kayo sa akin, mahal. Gusto ko nang bigyan kayo ng magandang buhay. Hinaplos nga ni Jenna ang pisngi ni Paolo. Sige, mahal. Tugon naman ni Jenna at pumayag ng sumama nga kay Paolo. Tapos na ang pagtatago nilang mag-ina at gusto na nga ni Jenna na maging malaya sa piling nga ni Paolo. Bumalik din si Jenna sa kasalukuyan kung saan pauwi na nga sila ni Paolo at ng mga anak nga nila sa sinasabing mansyon nito pagkatapos ng selebrasyon ng pagbabalik nga ng mag-ina ni Paolo. Namamangha nga si Jenna nang tuluyan na ngang nakita ang mansyon na uuwian nila. Tuwang-tuwa naman ang kambal sa nakikita, kaya naman pagka-park pa lang ni Paula ng kotse ay kaagad na bumaba nga ang kambal para mas masilayan nga ang magandang paligid. Welcome home! Masayang bulong nga ni Paolo sa tenga nga ni Jenna pagkababa nga sa kotse. Salamat, Paolo. Ngiting pagpapasalamat nga ni Jenna at niyakap nga ang tagiliran ni Paolo. Tumugon naman ito sa pagyakap niya. Pasok na po tayo, Papa, Mama. May nakita po akong maliit na kotse sa loob ng bahay.
Matinis nga na sambit nga ni Jeno at kumaripas na nga papasok sa loob, ganun din si Polyon. Pinilhan mo sila ng kotse na laruan? Takang tanong nga ni Jenna nang sabay nga sila ni Paolo na sumundo sa mga bata. Nadat na ni Jenna na may dalawa nga na kotse na sakto lamang sa mga anak niya. Oo, regalo ko na rin sa kanila. Nakalimutan kong ibigay kahapon dahil tumungo kaagad tayo sa hotel. Tugon nga ni Paolo at pinadausdos nga nito ang kamay sa bewang nga ni Jenna. Sabay nilang tinignan ang kanilang anak na nag-e-enjoy nga sa sinasakyan nga nitong kotse. Pagkatapos noon ay inaya na nga rin ni Paolo si Jenna na pumunta ng living room. Good morning sir and madam! Masayang bati nga ng mga kasambahay na lubos naman na kinatuwa naman ni Jenna dahil halatang mababait ang mga to. Huwag kang mag-alala, maasahan mo sila. Pinili ko talaga sila na magtrabaho sa atin para makasigurado ako na walang mangyayari ng masama sa'yo. Malumani na sabi pa nga ni Paolo kay Jenna. Lubos namang nagpapasalamat si Jenna. Alam niyang ayaw nga ni Paolo na mangyari ulit ang nangyari nung nasa party nga sila at na-appreciate yun ni Jenna. Pasensya na po sir, ma'am. Nasa labas po raw ang magulang ni Ma'am Jenna. Biglang sulpot nga ng lalaki na sa tingin nga ni Jenna ay isang guard ng mansyon dahil nga sa suot nito. Napabuga na nga lamang ng hininga si Jenna. Inaasahan na nga ni Jenna na magkikita muli sila ng kanyang magulang ngunit nakakabigla lamang na ngayon kagad ito magpapakita sa kanya. Huwag niyong papasukin. Matigas na utos nga ni Paolo na kaagad nga na kinailing na nga lamang ni Jenna. Hayaan mo na Paolo, kakausapin ko na sila ngayon din. Kung ako lang Jenna, hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras sa kanila. Wala man lamang silang pakialam sa'yo. At mas pipiliin pa na ipahamak ka. May bahid nga ng inis na pagkakasabi nga ni Paolo dahil nga sa galit nito sa magulang ni Jenna. Alam ni Jenna na kung sino man ang taong nanakit sa kanya ay kaaway na nga rin ni Paolo kaya naman nang malaman nga ni Paolo na pinalayas nga siya ng magulang niya at trinaydor siya ng stepsister nga niyang si Rose na sumira ng relasyon nilang dalawa ay matindi na ang galit ni Paolo sa mga to. May gusto lang akong sabihin sa kanila. At saka, gusto ko rin marinig ang maaaring sasabihin nila sa akin. Nakangiting saad nga ni Jenna para pagaanin nga ang sitwasyon nila. Ilang segundo pang napatitig nga si Paolo sa kanyang mukha bago ito sumuko na nga rin. Pinatakan nga ng halik ni Paolo ang mga labi ni Jenna. Humiwalay din naman kaagad si Paolo sa halik. Alam mo talaga na hindi kita matitiis at gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Hawak mo ang puso't isip ko, mahal. Kawawa naman ako nito. Pagpapalambing nga ni Paolo na ikinatawa na nga lamang ni Gemma. Nagiging overreacting ka na mahal. Pagbibiro pa nga ni Jenna at kinurot nga ang pisngi ni Paolo. Basta nasa tabi kita. Alam kong ligtas ako at walang makakapanakit sa akin. Kaya huwag kang alis sa tabi ko, ha? Hinding-hindi ko yun gagawin, Jenna. Ani nga ni Paolo na nagpangiti nga kay Jenna. Sabay nga si Jenna at Paolo na tumungo sa labas nga ng mansyon para salubungin nga ang magulang ni Jenna. Agad namang nakita nga ni Jenna na nagwawala nga ang kanyang mama, pilit na nagpupumiglas sa guard para makapasok nga sa bahay. Gusto ko lang kausapin ang anak ko. Hindi mo ba ako kilala, ha? Ipatawag niyo si Paolo nang malaman niyo. Nakilala niya ako. Malakas na bulalas pa nga ng ina ni Jenna. Pero pasensya na po ma'am. Wala silang sinabing pwede kayong pumasok, hintayin niyo na lang po. Paumanhin nga ng guard at mas hinarangan pa ang mama at stepsister nga ni Jenna na gusto nga rin pumasok. Anong kaguluhan to? Seryosong sabi nga ni Paolo habang inalalayan nga si Jenna na maglakad nga kahit hindi naman kailangan. Bakit ayaw niya kaming papasukin? Buliyaw nga ng ina ni Jenna at agad ding nakita nga si Jenna kaya medyo kumalma ang ekspresyon nito. So totoo nga na bumalik ka at mismong pamilya mo ayaw mong papasukin sa bahay niyo? Kung tutuusin nga, wala kang ambag sa mansyon, Jenna. Saad pa nga ng ina nito. Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan si Jenna, madam. Kung gugustuhin ko, pwede ko kayong ipakulong dahil nag-trespassing kayo sa pamamahay namin.
Nagbabantang saad nga ni Paolo. Nakaagad nga pinigilan nga ni Jenna. Huminahon ka, Paolo. Hayaan mo na. Kung anong gusto niyang sabihin, okay? Last na to. Malumani na yan, litanya nga ni Jenna. Pinakalma naman ni Paolo ang sarili nito at seryosong napatango. Gusto ka lang namin makausap, Jenna. Tayong magkapamilya sana. Saad nga ng stepsister ni Jenna na si Rose, ang babaeng itinuring nga kaibigan nga ni Jenna. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin dahil hindi ko hahayaan na iwanan si Jenna sa inyo. Poprotektahan ko siya kahit anong mangyari. Matigas na ani pa nga ni Paolo. Napataas ang kilay ng mama nga ni Jenna. Nabalitaan ko na may anak na kayo ni Paolo. Sa 5 taon na nagtatago ka, nagpakita ka kaagad dahil alam mong kukunin ka ni Paolo dahil may anak kayo? Magaspang na ani pa nga nito. Hindi na ganun kasakit ang mga salita na binibitawan ng mama ni Jenna sa kanya dahil na-realize niyang kaya naman niyang mabuhay na sila lamang ng kanyang anak. Pinagkait ng mama niya ang pamilya na gusto niya. Ngayon na may bago ang pamilya si Jenna. Hindi na ito pakakawalan pa ni Jenna. Si Paul ang humanap sa akin. Hindi akong lumapit sa kanya, ma. Ngiting saad naman ni Jenna. Anong gusto niyong palabasin ngayon po? Hindi ba itinakwil niyo na ako? Hindi niyo na ako kailangan dahil hindi ako sumipot sa kasal ni Paolo. Ngayon na maayos na kami ni Paolo ay gusto niyo na namang bilugin ang ulo ko? Napakawalang hiya mo talagang bata ka. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nanggagaliiting sigaw nga ng ina ni Jenna na akmang susugod na nga ng mabilis nang umaksyon nga ang mga guards. Hindi porket mayaman ang ama ng anak mo ay gaganituhin mo na kami, Jenna. Sinasabi ko na nga ba? Nabulag ka na talaga sa kanya. Alam mong niloloko ka lamang ng lalaking yan tapos nakipagbalikan ka pa. Kaming pamilya mo tinalikuran mo na. Galit na bulalas pa nga ni Rose at nang uuyam pa nga ang mga tingin nito kay Jenna. Nagsisisi ako na hindi ko pinakasalan si Paolo dahil lamang sa paninira niyo. Kayong manloloko. Niloko niyo ako para sirain ang relasyon namin ni Paolo at ikaw, mama. Pinalingan nga ni Jenna nang tingin ang kanyang ina na masama ang tingin sa kanya. Ngunit bakas naman ang takot sa mga mata nito. Ikaw mismo ay may gusto na ipakasal ako kay Paolo dahil gusto niyo akong kontrolin. Akala niyo pangit at matanda ang pakakasalan ko. Gusto niyong magdusa ako at mapahiya kaya ginagawa niyo to. Kaya sabihin mo, mama, dapat ba kitang respetuhin sa ginawa niyo? Mapait na pahayag nga ni Jenna. Dahil anak ka sa labas, hindi mo dala-dala ang apelyido ng pamilya namin at ayoko rin na maging pamilya ka. Sulpot naman ni Rose sa usapan. Mas lalo pong ayoko maging parte ng pamilya mo kung ganito lang naman kayong umasta. Kaya walang magtatagal na tao sa inyo dahil sa mga ugali nyo na basura. Kaya umaasa na lamang kayo sa akin. Ngising saad pa nga ni Jenna. Bumibigat na nga ang dibdib nga ni Jenna dahil sa halo-halong emosyon. Napakapit na nga lamang siya kay Paolo na kaagad naman itong napansin. Guard, palabasin niyo na sila. Kung hindi madadala sa usapan, kalad ka rin nyo. Mariinautas nga ni Paolo. Walang pakialam si Paolo kung masaktan man ang mga to dahil tanging si Jenna at mga anak nito lamang ang inaalala. Hindi rin magtatagal at maghihiwalay din kayo. Jenna, hindi kayo bagay dahil walang-wala ka. Desperadang sigaw nga ng stepsister nga ni Jenna na si Rose. Hindi na nga lamang yun pinansin ni Jenna. At tumalikod na nga lamang. Inalalayan nga siya ni Paolo na pumasok nga sa kwarto at doon na nga mismo bumuhos ang luha ni Jenna. Sa susunod na talaga nang pumunta sila rito, hindi ko na talaga ito palalampasin. Pero okay na rin yan para nailabas mo yung galit mo. Mariing saad nga ni Paolo at may penalidad nga sa boses na ikinatango na nga lamang ni Jenna. Agad namang niyakap nga siyang mahigpit ni Paolo habang pinapatahan. Bibigyan kita ng buong pamilya, Jenna. Mamahalin kita. Kayo ng mga anak natin, ha? Huwag ka nang umiyak. Pag-aalo nga ni Paolo, may kinangiti na nga lamang ni Jenna. Yun nga ang gusto ni Jenna. Pubuo siya ng masayang pamilya, kasama ng mga anak nila, ni Paolo. Ngunit hindi lamang doon nagtatapos
Ang araw ni Jenna nang makalipas nga ng ilang araw ay dumating sa mansyon ang ina ni Paulo. Hindi mapigilan ni Jenna ang kanyang kaba habang nasa harapan nga niya ang ina ni Paulo. Pumunta ako rito para kausapin ka, Jenna. Panimula nga ni Mrs. Ramos na ina nga ng lalaki. Mas kinabahan si Jenna sa kaseryosohan nga ng boses ng kinang at lalo na't wala nga si Paulo ngayon sa tabi niya. Sige po. Kabadong tugon na nga lamang ni Jenna. Alam mong hindi ako tutol sa pagpapakasal niyo ni Paulo noon dahil wala ka namang problema sa akin. Kung mahirap ka o mayaman basta maganda lamang ang hangarin mo sa aking anak. Mahinahon nga nitong panimula ngunit mapabahid nga ang kaseryosohan sa mukha nito. Mahal ka ni Paulo. At nakikita ko yun, iha. Mabait ka rin, Jenna. Ngunit hindi ko lamang maintindihan kung bakit hindi ka tumuloy sa kasal niyong dalawa dati at nasaktan ng lubusan ang anak ko. Napayo ko si Jenna sa lungkot. Nasabi na nga niya ito kay Paulo. Ngunit kailangan din niyang magpaliwanag sa ina ni Paulo dahil naging mabuti nga ito sa kanya. Minsan na nga rin nagsisilbing ina ni Gemma, si Mrs. Ramos. Pasensya na po kung nagdalawang isip po ako nung magpapakasal na po kami. Inaamin ko po na nagdalawang isip ako kung mapagkakatiwalaan ba si Paulo nung nakita ko sa video na may kahalikan siyang iba. Yun po ang dahilan kung bakit hindi ako tumuloy sa kasal. Mahabang paliwanag nga ni Jenna. Saglit na natahimik nga ang ina ni Paulo. Nung umalis ka, alam mo na ba kaagad? Nabuntis ka? Tanong nga nito na ikinailing na nga lamang ni Jenna. Hindi ko pa inaasahan na may dinadala po ako noon. Masyado po akong tutok sa problema ko kay Paulo at sa pamilya ko. Kaya huli ko na pong nalaman na buntis ako. Gusto ko lang sabihin na nagalit din ako sa'yo dahil walang kaide-ideya si Paulo kung bakit mo siya iniwan ng ganun lamang. Ni hindi ko na makilala ang anak ko dahil sa sobrang apektado nga siya sa pag-iwan mo sa kanya. Sobra siyang nasaktan. At bilang ina niya, ay nasasaktan din ako. Pahayag nga ni Mrs. Ramos na mas lalong ikinalungkot nga ni Jenna nang malaman yon. Hindi lamang nalungkot si Jenna dahil sa galit ni Mrs. Ramos sa kanya nung iniwan nga niya si Paulo. Malungkot si Jenna dahil nag-aalala nga ang ina ni Paulo sa anak nito samantalang ang ina niya ay walang pakialam sa kanya. Nagkaroon lamang ng bagong pamilya. Ang mama niya tiniwan na nga siya. Wala na nga siyang ama dahil matagal nang patay. Kaya parang pinatay na nga rin si Jenna ng kanyang sariling ina. Naiintindihan ko po kung galit kayo sa akin hanggang ngayon. Gagawin ko po ang lahat para mapatawad niyo ako. Sad pa nga nito. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, tita. Kaya sabihin niyo na lang po sa akin kung anong pwede kong gawin para makabawi. Pakiusap nga ni Jenna. Dahan-dahang napatango-tango nga si Mrs. Ramos at tumayo nga mula sa pagkakaupo na ikinaalma nga ni Jenna. Gusto kong pumunta ka sa bahay ni Attorney Miguel. Alam kong kilala mo siya at nakapunta ka na roon dahil kapatid ko siya. Mapapatawad kita kung pupunta ka ngayon mismo kay Attorney. Nandun ang anak mo at kailangan mo lamang pumirma ng kontrata na ibibigay sa'yo. Seryosong pahayag ni Mrs. Ramos na ikinaluha nga ng mata ni Jenna. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Jenna. Dahil kaagad ding umalis nga ang ina ni Paulo. Nangihina na kumapit nga siya sa kanyang kinauupuan. May ideya na nga si Jenna kung bakit siya pinapapunta nga ni Mrs. Ramos sa bahay nga ni Attorney Miguel. Gusto nga nitong pumirma siya sa kasunduan kung saan hindi na nga siya bibigyan ng karapatan sa mga anak niya. Kahit nadudurog ang puso ni Jenna na gawa nga niyang tumungo sa bahay nga ni Attorney Miguel. Nagpahatid na nga lamang siya sa sariling driver niya kaya mabilis nga siyang nakarating sa destinasyon niya. Si Paulo. Lumuluhang sambit nga ni Jenna nang maalala nga si Paulo. Patid niyang walang kaidede ang lalaki na pumunta nga siya rito dahil kanina lamang nagpaalam ito na asikasuhin nga ang company. Pinahid nga ni Jenna ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Kumatok siya sa pinto ng bahay na kaagad namang bumukas. Si Attorney Miguel kaagad ang sumalubong nga sa kanya. Pinapapunta ka ng kapatid ko rito, buti na lamang pumunta ka. Sad nga ni Attorney. Malungkot na ngumiti lamang si Jenna at kinakabahan bago nga siya, inaya nga nitong pumasok sa loob.
Sumunod ka sa akin at may naghihintay sa'yo sa opisina ko. Ani nga ni Attorney Miguel na seryoso pa rin ang muka. Nakayuko lang si Jenna na sumunod nga dito tila na blanco na nga ang utak nga ni Jenna at hindi alam kung tama ba na sundin ang gusto ng ina ni Paulo. Jenna, tawag nga ni Attorney Miguel sa kanya pagkapasok nga nila sa isang malaking office room. Dahan-dahan ngang napangat ng tingin si Jenna na paawang ang labi niya nang makitang nasa hindi kalayuan si Paulo. Mas lalong naging blanco ang utak ni Jenna nang makitang nakasuot ito ng puting polo, ganon din ang kanyang mga anak. Anong ibig sabihin nito? Nagugulhan na tanong nga ni Jenna. Lapitan mo na ang future husband mo. Nakangiting sambit naman ni Attorney Miguel at tumungo sa tabi ni Paulo. Kita ni Jenna ang pagpatak ng luha ng mga mata ni Paulo na kaagad naman na pinahid nito. Kahit lumuluha si Paulo, ay nakangiti pa rin ito kay Jenna. Tila hinihintay siyang lumapit dito. Nagulat nga si Jenna nang may biglang umabot nga ng bulaklak sa kanya. Yun pala, ang ina ni Paulo na nakangiti na nga rin sa kanya. Baka hindi tumigil si Paulo sa kakaiyak kung hindi mo lalapitan. Sige na anak. Nakangiting ani pa nga nito. Hindi nakapagpasalamat si Jenna dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na papalapit na nga siya sa magiging asawa niya. Pinapunta pala siya rito para ikasal na nga ng tuluyan kay Paulo at wala nang takasan na magaganap pa. Paulo, mangiyak-yak nga na ani nga ni Jenna nang sa wakas nakalapit na nga kay Paulo. Bigla siyang niyakap nga ni Paulo at hinalikan sa noo. Ngayon wala ka ng dahilan pa para takasan ang kasal natin. Hindi ka nalalayo dahil itatali na kita sa akin habang buhay. Mas lalong ikinasaya nga ng puso nga ni Jenna nang marinig yun. Sobrang nagulat nga siya na ikakasal nga siya ngayon mismo sa lalaking pinapangarap nga niyang maging asawa na minsan na ngang nawala sa kanya. Muntik na nga. Huwag kang mag-alala. Dahil kusa akong magpapatali sa'yo, mahal na mahal kita, Paulo. At hindi na mangyayari ang dati. Madamdaming saad nga ni Jenna. Hindi ganon kahabang seremonya dahil mismo ang attorney o kilala ring judge ang magpapakasal kay Jenna at Paulo. Walang pag-aalinlangan si Jenna na pumirma nga sa marriage contract at ganon din si Paulo. I pronounce you husband and wife, Paulo Ramos. You may now kiss the bride. Sa wakas, saad na nga rin ni Attorney Miguel. Kaya naman, malapad nga ang ngiti ni Jenna nang salubungin nga ang labi ni Paulo. Damang-dama ni Jenna ang kasiyahan ni Paulo nang halikan nga siya nito nang mabagal at puno ng pagmamahal. Papa, nakalimutan po ang singsing. Biglang singit nga ni Jenno nang nasa kalagitnang hinahalikan pa nga ni Paulo si Jenna. Humiwalay si Jenna sa halik at natawa na nga lamang nang makalimutan ang singsing. Napakamot naman ng batok si Paulo at napangisi. Humalakak na nga rin si attorney at ang ina ni Paulo. Sorry, ayoko lang na magbago ang isipan mo. Nisings ani nga ni Paulo na ikinailing na nga lamang ni Jenna at saka sinunggaban ulit ng halik si Paulo. Napagtanto ni Jenna na masyado siyang nagpadalos-dalos sa desisyon noon na hindi nga ituloy ang kasal nila ni Paulo nang dahil lang sa isang pekeng video. Ngunit ngayon sigurado na nga si Jenna na si Paulo nang magiging habang buhay niyang kabiyak. Kaya importante rin ang komunikasyon sa isang relasyon dahil isa rin ito sa dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Huwag kagad maniwala sa nakikita kong hindi aalamin mismo at pag-uusapan ng sa ganon ay maging maayos ang relasyon. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang tao na ayaw nga sa'yo. At alam mong ikasisira mo nga, mas piliin mo ang taong handa kang damayan at ipaglaban nga sa kahit na anong gera. Hindi ka man tanggap ng sarili mong pamilya, meron pa ring isang tao na kahit hindi mo kadugo ay ituturing kang pamilya at mamahalin ka. Hindi ka nag-iisa sa mundong to dahil may karamay ka. Ang nasa itaas din ay laging andyan para gabayan ka. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jenna
at Paulo. Maraming salamat po sa lahat mo walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rayan Parocha, Lynn Lee, Presbyteros Rose, Judy Kilates, Song Nginan, Daisy Blasa, Mariel, Nesbeth Hanaban, Vanessa, Merlita Sampani, Chisa Dihino, Elisa Naling, Amelia Paor, Anita Hernando, Floredette, Liz, Wilma, Ebardo Laza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Neva Fajardo, Ning Rafanan, Leovigilda Iligan, Andrea, Fel Macabato, Emily Borac, Melanie Juan, Rosalie Braulio, Ana Vencer, Imelda Forteza, Jen, Evelyn, Felma, Harem Ruhi, Renato, Kidim Tez, Amelia Paor, Ernesto Rosel, at shoutout na rin po sa lahat. Thanks for listening!